Purihin po ang Panginoon. Tayo po tayong lahat, and we're continuing doon po sa ating tinatakel. And the past 2 weeks, we have dealt with the two conflicting natures, and last week about desiring the sincere milk of the Word. Okay? 2 Timothy chapter 3, this week, or today, pag-uusapan po natin ay matatagpuan po sa 2 Timothy chapter 3. Second Timothy chapter 3 verses 16 to 17. 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Sabay-sabay po tayo, verse 16, ready, read. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Okay? So today, we will talk about perfecting of the saints, mga kapatid. And to do that, walang ibang pamamaraan at binigay sa atin ang salita ng Diyos what needs to be done. At matatagpuan natin yung verses 16 to 17. Tayo po muna ay manalangin. Amanamin Diyos, dakila salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa pagkakataon na ipangaral po muli ang iyong banal na salita. Lord, thank you because wala pong kahit sino man sa amin ang karapat-dapat po na iligtas nyo and even maglingkod po sa inyo. Kami ay mga hintil na malayo sa Diyos, pero salamat sa biyaya mong umabot po sa amin at sa awa mong umabot po sa amin. But Lord, hindi po natatapos doon ang iyong biyaya. If there is a saving grace, there's also a serving grace. And help us, Lord, na makita namin ang amin pong kailangan gawin bilang mananampalataya. That we hindi lang kami witness of the gospel, but also, Lord, of Thee. Kami, Panginoon, ay witness ng Panginoong Jesucristo sa sanlibutan na madilim to be lights in this dark world. Salamat po. And help me, Lord, as your preacher. Kayo po ang mangusap sa mga tao ngayon through me. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. So pangatlo po, perfecting of the saints. We have identified first time na bilang mananampalataya, we have a two conflicting nature. Tama po ba? We have the old man and the new man. At last week, natutunan natin, anong kailangang kainin nitong new man natin is none other than the Word of God. But it is identified na hindi lang basta any part, but the milk of the Word. Kasi bilang babes in Christ, hindi natin kaya pang lunukin yung mga bagay na sinasabi ng salita ng Diyos, for we need to grow. So we need to desire the sincere milk of the Word that ye may grow thereby. But in 2 Timothy chapter 3, yung ating pong binasa, 16 to 17, binibigyan ni Apostle Paul ng parting charge ang kanya pong son in the faith, Timothy. Ang sabi niya sa kanyang son in the faith, all Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. What is the end goal? What is the end result? In verse 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So yun yung gusto mangyari ng Panginoon, mga kapatid, sa lahat ng mananampalataya. God desires that all of His saints, lahat ng kanya pong mga anak, lahat ng mga natubos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, to be perfected. Nakasunod po kayo? That the man of God may be perfect. And bakit gusto ng Diyos na maging perfect ang kanya pong mga anak, or the saints? Sabi niya dito, truly, sa dulo ng verse 17, furnished unto all good works. Truly furnish unto all good works. Hindi po lingid sa inyo, kami po ni Brother Aldrin na nagtitinda ng bahay. Okay po? So kami po ay mga ahente ng bahay. At minsan natatanong yan sa amin, fully furnished po ba? Ayan.
So pag sinabi mong fully furnished, ibig sabihin kompleto na yung gamit. Meron ng rep, meron ng oven, meron ng washing machine. Ibig sabihin, lahat ng kailangan ng bahay na yon para mag-function as a bahay ay dapat ina-expect nung tao na nagtatanong, nandoon na, present na. So, pag sinabing furnished, mga kapatid, ito ay tumutukoy na kumpleto na. Nasusundan niyo po? So, ang gusto mangyari ng Diyos, mga kapatid, sa isang mananampalataya, ay maging furnished siya, perfect. Dama, sabi yung talata, that the man of God may be perfect, pero to describe that, truly furnished unto all good works. Dahil tayong lahat po ay gusto ng Diyos na mag-abound sa good works pag tayo ay saved na. The person that is saved, yung tao na isang nanampalataya na kay Kristo, meron ng may bago na siyang nature sa kanya, no longer that he is a natural man anymore, hindi lang siya natural man, but he has a spiritual nature. Now, meron na siyang task to do. At dati, hindi niya kayang ma-please ang Diyos, for they that are in the flesh cannot please God. Pero ngayon, pwede niya nang ma-please ang Panginoon, and he must now abound in good works. Dahil that is the absolute will of God. Gusto ng Diyos sa tayo po ay magpatuloy sa mabuting gawa ng isang Kristiyano. Save. Hindi mo ginagawa yun to maintain salvation because salvation cannot be maintained. Hindi mo kayang i-maintain na, hindi mo nga kayang i-produce eh. Amen. Nobody among us can say that I am saved because of my good works. Pero lahat tayong saved must be unto good works. Okay? So, yan po yung makikita natin dito. The man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, tinignan ko sa dictionary, Noah Webster 1828, what is perfect? At it carries the idea of being finished, complete, consummate, not defective, having all that is requisite to its nature in kind. So pag dinidescribe ng Bible, ibig sabihin, kapag gusto ng Diyos, ng isang mananampalataya ay maging perfect, tinutukoy niya yung work ng Diyos sa isang tao na kinokompleto niya yung tao na kung saan, preacher, may tanong ako, kala ko ba we are complete in Christ? That is your standing. Tama? Pero that is not your state yet. Practically speaking, marami pang dapat baguhin ng Diyos sa buhay natin. Although we are already predestinated to heaven, amen, kung ikaw ay saved, of course, predestinated ka na sa langit. Wala nang ibang pupuntahan niyang kaluluwa mo. Okay? But to say, mga kapatid, na tapos na ang Diyos sa atin nung niligtas siya tayo, hindi pa po. Meron pang work ang Diyos na dapat gawin sa kanya pong mga anak. 1 Thessalonians 3, verse number 10. 1 Thessalonians chapter 3, verse number 10. Tingnan natin, the Apostle Paul, nung kinakausap niya, nagbigay siya ng sulat sa Thessalonian o Thessalonica believers. Ang sabi niya, night and day, praying exceedingly that we might see your face and might perfect that which is lacking in your faith. Meron po kasing kakulangan, mga kapatid. Okay? So, hindi pa tayo, kaya ipe-perfect mo kasi may kulang. The need for perfection is the evidence of the lack that is in us. Merong pagkukulang sa ating pananampalataya. Kaya merong mga ministers of God, may mga pastor, may mga evangelists, may mga preachers, is for the perfecting of the saints. Kasi kailangan makumpleto, kailangan ma-equip ka para maging ready ka para sa gawain ng Panginoon. So, yun yung nais ng Diyos gawin, yun yung gusto niyang gawin sa bawat mananampalataya. Ephesians 2:10. Why? Bakit ganon? Kasi po, ito yung disenyo ng Diyos sa atin. It is God's design that His children be doing good. Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians chapter 2 verse 10. We should maaring marahil dahil ngayon naintindihan mo na yung biyaya ng Diyos, na ang biyaya ng Diyos hindi gawa, na ang biyaya ng Diyos sa atin nung tayo niligtas, wala tayong gagawin, maniniwala ka lang, mga kapatid. And maybe nagkamali tayo naman ng intindi tungkol doon na
pagkatas na tayo naligtas, wala na naman tayong ginawa. Mali po yun, mga kapatid. Because according to the Bible, Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. That is the design of God, which God had before ordained that we should walk in them. Ang gusto ng Diyos gawin, not just to save souls, but to see those souls walking in the truth. But to see those souls working for God. But to see those souls na binibigay ang kanilang buhay for the purposes of God, that we may present our bodies as living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. This perfection is a lifelong process. That's a warning, mga kapatid, lifelong siya. Even Paul himself admits in the book of Philippians na hindi pa siya perfect. Nung sinusulat niya yon, medyo tumatanda na siya nun. Ibig sabihin, medyo seasoned na siyang mananampalataya during that time, and yet, he is not yet perfect. Yet, he follow after. Amen. Ibig sabihin, yun yung sinusundan niya, yun yung gusto niya mangyari. At para mangyari po yun, mga kapatid, ay doon sa ating talatang binasa po kanina. Okay? Romans 8:29 po muna bago tayo bumalik sa ating text. To expound that text by God's grace. Romans chapter 8, verse 29. Romans chapter 8, verse 29. Sabi niya, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. So yun yung nangyayari kay Apostle Paul. He is changed into the same image from glory to glory. The more na siya po ay lumalakad sa Panginoon. The more na siya ay tumatanda habang siya ay nagmi-missionary journey at habang pinufulfill niya yung work of the Lord na binagkatiwala sa kanya, mga kapatid, he is still growing. He is still being perfected. And that is the beauty of being a Christian, mga kapatid. Walang point sa Christian life na masasabi mo na naabot ko na. Diyan po kayo? Walang point sa Christian life na masasabi mo na tapos na ang Diyos sa akin. Masabi mo lang yung kapag mamamatay ka na kagaya ni Paul, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. But not until then, God is still doing a work in us. May ginagawa ang Diyos sa atin. Okay? So, preacher, paano mangyayari po itong bagay na to? Paano ginagawa ng Diyos yung perfecting of the saints? Balik tayo sa ating talata. 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. How does God perform this work of perfecting the saints? Paano niya? Paano ginagawa ito ng Diyos? Paano nangyayari ito? Anong sabi ng Biblia para maganap ang bagay na ito? 2 Timothy 3 verse number 16. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable. Mga kapatid, the agent of perfection. Para maganap yung perfecting of the saints, hindi man mangyayari kung wala yung all Scripture. All Scripture is necessary dahil nasa Scripture yung prophet. Without the Scripture, it's not profitable. Nasusundan niyo po? Amen. So, kaya po, kung makikita natin dito, may 4 na bagay at yun yung didiscuss natin ngayong umaga. Doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness. Those 4 things. Dapat existing yung 4 na bagay na yun sa kahit na anong ministry ng Panginoon. Amen. Sa kahit na anong church, dapat existing yung 4 na bagay na yun. For without which, the man of God may not be perfect. Hindi magagawa ng Diyos yung gusto niya gawin if doctrine is not present. If reproof is not present. If correction is not present. And if instruction is not present. At paano mo? Saan mo kukunin yun? From the Scripture. From the Scripture. Kung wala sa atin yung salita ng Diyos, wala sa atin yung Scripture na yan, paano mo gagawa yan? Tama po? So, hindi mangyayari. Kung wala yung Scripture, hindi po mangyayari. And look at, kapag sinabi natin all Scripture, gusto ko pong wala pong pagdududa sa ating isipan, mga kapatid.
I'm referring to the King James Bible. When I say all Scripture, I'm referring to the King James Bible. I'm not referring to the invisible originals. I'm not referring to the Greek or the Hebrew. Preacher, sinulat ang Biblia sa Hebrew. Sinulat ang Biblia sa Greek. Yes. That's right. Nung binigay ng Diyos kay Moses, yung law, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, that is written in Hebrew. O preacher, ibig sabihin, translation lang yung hawak natin ngayon. Is anything too hard for God? That's my question. Is anything too hard for God? Naniniwala ka ba na ang Diyos ang lumikha na lahat ng bagay? Naniniwala ka ba na sobrang komplikado ng nilikha ng Diyos, yung taong nilikha niya, pinakakomplikado sa lahat? Tayo po mga kapatid, isipin mo, lahat ng parte ng katawan natin may doktor na nag-espesyalista dyan. Sa buto, may orthopedic, lahat-lahat, iba-iba. Bata, meron din para sa may buntis, meron din para sa lahat po. Isipin mo, isang katawan lang ng tao, pero kailangan taon-taong pag-aaral para maintindihan mo yung katawan ng tao. At hindi mo pa maintindihan yung entirety nito. Kulang ka pa din. Kulang yung 70 years on 80 years na pag-aaral para maintindihan yung katawan ng tao. Nakakasunod po kayo? If God can design these intricate things, these members of my body, how could I doubt His power to preserve His book in English today? What's happening in churches is unbelief, mga kapatid. They don't believe that there is this Bible na perfect na kayang ibigay ng Diyos sa ating panahon ngayon. I say they are unbelievers. Because if you are a Bible believer, mga kapatid, you will believe that God preserved His book. At kaya niyang mga kapatid, ito yung common argument. Gusto kong i-touch ito dahil ito yung source ng perfection ng mga mananampalataya. The common argument is, kung galing yan sa isang lengguwahe, ililipat mo papunta sa kabilang lengguwahe, may mawawala ka. May malulost in translation ka. Yung iba, simple na lang sa Tagalog at saka sa English. Minsan yung dalawang salita sa English, nagiging tatlo sa Tagalog. Yung tatlong salita sa English, magiging konti lang or magiging mas madami pa. So sabi nila, hindi yan pwedeng magkatugma. Mga kapatid, kapag ginamitan mo ng human reasoning, talagang my ways are not your ways, people. Why? Because you cannot comprehend the wisdom of God. Ang Diyos, mga kapatid, hindi niya kailangan ng agreement ng tao. Tatanungin niya, kaya ko bang i-translate o hindi? Hindi niya tayo tinanong. Ginawa niya lang, mga kapatid. At ang gusto ng Diyos mangyari, you just believe that by faith. For we walk. Kala ko ba by faith tayo? And not by sight. Why do you need na kailangan pa explain sa'yo ng Diyos? Hindi, Lord, paano nangyari yun? Kasi mga ganito. Mga kapatid naman, ang Diyos, kaya niya i-provide ang ating pangangailangan. Di mo pa iniisip. Pinrovide na ng Diyos. At ang pinakapangailangan natin, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Without the Scripture that is perfect, it will not be profitable for four things na pag-uusapan natin ngayong umaga. How could it be profitable kung may error? How could it be profitable kung pwede mong makakitaan ng mali ang salita ng Diyos? Preacher, paano yung mga nadidiscover nilang mali? May mali kasi sila sa kanilang pag-iisip. Amen. If you will mess with the book, God will mess with your mind. Sabi ng isang preacher. And we are here to tell you, mga kapatid, we are not here para ibagsak ang kahit sino, bagkos para lang ipakilala sa atin na ang Diyos, nagbigay siya ng credible witness of Himself. His Word is available in our hands today. Hindi mo kailangan saliksik, hindi mo kailangan hanapin sa kuweba, hindi mo kailangan pumunta ng Israel para maghukay ng mga ang tawag doon, scrolls. Hindi mo kailangan gawin yon. You have the Word of God here. Nasa kamay natin ngayon. Amen. Sabi ng mga ganito, preacher, sabi ng mga ganito, sobrang talino nila, kaya nilang i-correct ang Diyos. Yun ang problema, mga kapatid. Tayo ang itatama ng Diyos, hindi tayo ang magtatama sa Diyos. Tandaan natin yan. Amen. Tayo po ang i-correct ng Diyos, hindi tayo ang magko-correct sa Diyos. Alright?
Napiplease ang Diyos, but without faith, it is impossible to please Him. The way to please God is not by human reasoning. The way to please God is by faith. Pananampalataya sa salita ng Diyos. At paano mo nga sisimulan yung faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God, if the Word of God is not present? Kung wala naman sa kamay mo, hindi naman pala itong salita ng Diyos, paano mangyayari yung faith cometh by hearing? Come on. Kaya faith cometh by hearing kasi yung Word of God available. Kaya faith cometh by hearing kasi yung Word of God pinipreach. Kaya faith cometh by hearing kasi yung Word of God nasa kamay natin ngayon. And we should understand that, mga kapatid. Amen. This is a basic issue. At dapat bawat Kristiyano na iintindihan that all Scripture ay available sa atin ngayon. And we could have full confidence na kung anong sinabi na salita ng Diyos, yan ang sabi ng Diyos. Hindi ako naghahanap ng kahit ano pa. Amen. Nandiyan po kayo? And this all Scripture, sabi ng talata in verse number 16, is given by inspiration of God. Nakita niyo po? Is given by inspiration of God. Basic grammar, mga kapatid, and tenses. Is compared to was. Hindi sinabi ng Bible that all Scripture was. Ang sabi ng Bible, all Scripture is. Nandiyan po kayo? Is given. Meaning to say, mga kapatid, hindi natin lalaliman dito, pero ibig sabihin, kahit yung hawak mo ngayon, inspired. Ganun kasimple lang yun. Is eh. Kung sinabi ng Bible na was, dati lang yun. Nung sinulat ni Moses, yun lang yun. Yung sinulat ni Paul, yun lang yun. Hindi yung hawak mo ngayon. Pero kung sinabi ng Bible na is given, even today, the words na hawak mo ngayon is given by inspiration of God. Kapag ang Bible hindi na given by inspiration, mga kapatid, ibig sabihin wala nang buhay yung words. Wala nang buhay. Kasi what makes this inspired is the Spirit. Yan yun, no? That's what makes the Scripture inspired. Tanggalin mo yung Espiritu, wala nang buhay. The words that I speak unto you, they are Spirit and they are life. Remove the Spirit sa salita ng Diyos, walang buhay. Sino dito na-save dahil naniwala sa salita ng Diyos sa gospel? Eh di may buhay. Paano magbibigay ng buhay yung patay? It couldn't happen, mga kapatid. Life begets life. Kung ikaw ay na-save, napunta sa iyo yung Spirit of God, in whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Ibig sabihin yung word na pinaniwalaan mo is still alive. Ganun kasimple. Kung hindi natin papaniwalaan na yung ng ating Bible ngayon is inspired, edi, isa lang ang option dyan. Maniwala ka pala ang Bible mo expired. Ganun lang yun eh. Inspired or expired, anong pick mo? Meron ba naman mapipreach? I believe this Word of God is expired. Lahat ng mga maniniwala dito will be expired. Wala ganoon, mga kapatid. They are preaching inspired, pero di sila naniniwala na yung hawak nila yun. Pero tayo, mga kapatid, we believe that what we hold in our hands is the absolute Word of God. And you don't need to doubt na yung hawak mo ngayon is the Word of God. When men say na yung hawak nila ay may error, ibig sabihin, they are placing themselves above the Word of God. Sila yung authority and not the Word of God. But mga kapatid, ulitin ko po, hindi tayo yung nagko-correct sa Diyos. God must correct us. Amen. And para magawa yun ng Diyos, He needs to have His perfect book available sa kahit isa sa atin. At salamat sa Panginoon, He does that. Amen? Ginawa ng Diyos. So, dahil meron ka ng all Scripture, dahil binigay na sa ating Scripture, mga kapatid, that is inspired, at nasa ating kamay ngayon, the King James Bible, it is profitable for 4 things. Sabi ng text. 4 na bagay na kapakipakinabang po ang salita ng Diyos na ito, ang nakasulat na ito, na book. Alright? 4 na bagay. At yung 4 na bagay na ito ay kinakailangan mangyari
at maintindihan para ganapin ng Diyos yung perfecting of the saints. Para gawing kanyang kumpleto, para gawing kanyang mature. Okay? 4 na bagay. Una, it is profitable for doctrine. Nakita niyo po? All scriptures given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Okay? Profitable for doctrine. In a general sense, sabi ng dictionary, whatever is taught. Ano man yung mga tinuturo, doktrina yun. Okay? Whatever is taught. Now, kung yun yung definition ng salitang doctrine, abay, napakadaming pwede mong ituro mula sa Bible. Ang dami. Kaya lang, hindi lahat ng nasa Bible ay dapat mong ituro bilang doktrina sa panahon natin ngayon. Okay? Alright? We are not saying na may mali sa Bible. Kakasabi ko lang kanina, lahat yun okay eh. Lahat yun perfect ang salita ng Diyos. Pero hindi lahat ng nasa salita ng Diyos, kailangan mo sundin. Okay, nagdi-disclaimer ako ha. Kailangan maintindihan yung sinasabi ko. Alright? Hindi lahat na nakasulat sa salita ng Diyos dapat mong sundin. Bakit po? Sa Bible, merong mga contrast, merong mga differences kasi may mga iba't ibang panahon. Alright? Ang sabi ng Biblia, one time, ang kakainin lang ng tao ay vegetarian diet. One time. Sa Garden of Eden yon. Preacher, dapat magulay ka. Ba, kay Adan lang sinabi yun. Hindi yun sinabi kay Josiah Manzano. Amen. Yung vegetarian diet na sabi, kailangan mong kumain ng kung ano lang yung bunga ng tanim, lahat-lahat, kailangan tayo kumain yan. Kaya lang, nung panahon ni Adan, hindi talaga siya pwedeng kumain ng kahit na ano maliban doon. Prutas lang sa kagulay. Kanino binigay yung komanda yon? Sa'yo? Hindi. Baka binigay din sa mga Sabadista, kasi yun din yung ano nila. Pero mga kapatid, binigay lang po yung kay Adan. Hindi po binigay yon sa mga katulad nating hintil. Nakakasunod po kayo? Alright? Isa pa, sa bayan ng Israel, tinuruan sila at inutusan sila na mag-alay ng mga hayop. Animal sacrifices. Tupa, kambing, baka, talagang literal na susunugin, yung dugo, papaagusin, at iaalay. At yung mga, siyempre, anong mangyayari doon, preacher, sa mga sinunog na yon? Yung iba doon kinakain ng mga libita. Okay? Hindi yun sa panahon natin ngayon. Pero ang isang common doon, panahon ni Adan, panahon ng mga libita, kumakain ng mga tao. Hanggang ngayon, kumakain pa din. Amen. Pero, tayo ngayon, kung pag-aaralan natin at salita ng Diyos, kahit ano, pwede natin kainin. Mag-ingat ka lang sa sakit. Alright? Yun lang naman eh. Diba? Ang sabi naman ng Diyos, our body is the temple of the Holy Ghost. So, kainin mo gusto mo, pero baka mag-pray ka mamaya. Diba? Ganun lang yun. Naintindihan niyo po? At yun, pagdating sa diet yun. Pero may mga doktrina rin na hindi po para sa ating panahon kagaya ng ganito. Apostolic gifts. Apostolic gifts. Hindi po applicable sa ating panahon yung mga ginagawa ng mga nasa telebisyon, no, nasa Facebook, YouTube, yung dadasalan nila yung tao tapos mawala yung sakit, mga kapatid. Yes, we believe God is still nagpapagaling ngayon. Pero walang sino man sa atin ang may monopoly ng kapangyarihan na yun na ako, si Apostol ganto, kaya kitang pagalingin. Lumapit kayo! Oras ng himala! Mga kapatid naman. Hindi yan sa ngayon. Hindi yan sa ating panahon. Amen. Nakakasunod po kayo? Nasa Bible yun. Nasa Bible yun. Sabi nga ng Book of Mark, tignan nyo, Mark chapter 16. Mark chapter 16. We are talking about doctrine. Pinapaliwanag ko po sa inyo. We are talking about doctrine. Mark chapter 16. Verse 15, tayo magsisimula hanggang 18. Okay? Mark chapter 16, verse 15 to 18. Kasi gusto ng Diyos, matutunan mo ito, o mangyari ito sa'yo, ma-impart ito sa'yo, para ma-perfect ka. Pero pag maling doktrina, ang nakuha mo, hindi mangyayari sa'yo yung perfecting of the saints.
Mark 16:15, sabi niya, and He said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. Ganyan ba doktrina natin? Siya na maniniwala at mababautismuhan ay maliligtas. But he that believeth not shall be damned. Listen, verse 17. And this sign shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Verse number 18. Kasama nung mensahe ng verse 15 sa verse 16, yung verse 17 and 18. Ang sabi ng verse number 18, kahit pa umawak ka ng isang ahas, they shall take up serpents. And if they drink muriatic acid, and if they drink joy dishwashing liquid, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Nandiyan pa po kayo? Hindi, preacher, pananampalataya. Mga kapatid, di yun pananampalataya. Hindi yun pananampalataya. Kailangan nating i-rightly divide yung word of truth if you are to understand God's word. Merong mga nakalagay sa Bible, kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, hindi lahat na nakasulat sa Bible, although lahat tama, kailangan mong sundin. Nakakasunod po kayo? Kailangan very careful ako sa pagkasabi ng baka, pwede pala ako mamili kung anong gusto kong sundin. Hindi po ganon. There are instances in the Word of God that needs to be rightly divided at kasama ito doon. Hindi po tayo charismatic na kung saan sa services natin, kukuha tayo ng ahas doon para ipakita, we are men of faith. Gusto nyo ba yun? Kuha tayo sa labas ng ahas, hanap tayo dyan, tapos pag mag-service tayo, magagawa natin ang lahat ng bagay. Ang lahat, pasa ko sa'yo kapatid, ng bagay sa mundo. Diba? Merong ganong nagsa-service po. Believe it or not. Kasi naniniwala sila sa Mark 16, 17, and 18 na para daw yan sa ating panahon ngayon. Mga kapatid, alam niyo po kung bakit nakasulat yan sa Bible? Because there will be a time in the tribulation period, na kailangan magtiis ka hanggang sa wakas para ikaw ay maligtas. At may time sa tribulation period na talagang sasaktan ka, pero kagaya ng ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel, aalagaan sila sa wilderness. Applicable yung doctrine na yan. Hindi ko sinasabing hindi mangyari yan, pero hindi yan sa ating panahon ngayon. Ang Bible po kasi, hindi isinulat na pagsulat ng Diyos dito, lahat na nakasulat dito, applicable sa'yo. Hindi po. Pero sabi ng Bible, written aforetime were written for our learning and admonition, that we through patience of the Scripture might have hope. So, sinulat yung salita ng Diyos na ito para maintindihan natin, mapalad pala tayo mga Kristiyano. Isipin mo yan, hindi tayo pupunta sa wrath. Hindi tayo nakaprepare sa tribulation period. Hindi tayo papasok doon. Imagine mo nyo lang, yung, kung during that time doon ka mabubuhay, napakahirap. Hindi tayo pupunta doon kasi lirarapture na tayo. Natuto ka pa. Naintindihan mo ganun yung application ng salita ng Diyos po na yun. Nakakasunod po kayo? Doctrine. There is a form of doctrine. Kagaya nung last time, Romans 6:17. There is a form of doctrine na kailangan mong paniwalaan at kailangan yun yung iyong tayuan. Romans chapter 6 verse 17, sabi niya, But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine. Not just all doctrine. So hindi dapat all doctrine, mga kapatid. Hindi lahat ng doctrine na salita ng Diyos i-apply mo sa buhay mo. Hindi po, mga kapatid. Meron lang form of doctrine na kailangan mong paniwalaan bilang isang Kristiyano. But listen, all is Scripture, dapat ka mag-benefit. From Genesis to Revelation, pwede tayong mag-learn from everything. Amen? Okay? Matututo ka. Mag-aral tayo ng Genesis, mag-aral tayo Exodus, matututo ka. May intindihan mo yung mercy of God, may kita mo yung pag-ibig ng Diyos, kahit sa law, may kita mo.
pero hindi yun para sa'yo. Okay? Hindi yun para sa'yo. Dahil may doctrine na para po sa atin. There is a form of doctrine. Romans 16:17. Tignan niyo po yung sabi, Romans 16:17. May command. Merong iutos ang Diyos. Romans 16 verse 17. Sabi niya, now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. So yung form ng doctrine na to, ito yung doctrine na kung saan ye have learned. Sabi ni Paul dun sa mga sabi ni Paul sa mga taga-Romans, or to them that are in Rome. Gising pa po kayo? Okay? Nakakasunod po kayo? Buburahin ko po ito, ha? Okay. There is a reason bakit we are Shining Light Baptist Church. There is a reason why we are Shining Light Baptist Church and we are not Shining Light Foursquare Church or Shining Light Methodist Church or Shining Light Bible Church, or may dahilan kung bakit we are Shining Light Baptist Church. Okay? So, when it comes to doctrine, meron pong mga distinctives. May mga iba-ibang tawag, ganyan. Okay? So, sinabi ko na kanina, kailangan, isa sa pinakauna dyan, we are King James Bible believers. We believe na yung book, yung libro na binabasa natin, absolutely, that is God's Word. Walang doubt sa mind mo na, ay baka mali ito, baka hindi ito yung sinabi ng Diyos. Mga kapatid, yan yun. Okay? Yan yun. Paano ka i-judge ng Diyos one day? Sabihin mo sa Kanya, masusunog lahat ng works mo. Bakit naman, Lord? Mali yung paglilingkod mo sa akin. Paano mo naman nasabi, Lord, na mali? Binigay ko sa iyo yung salita ko Hebrew yung salita mo, English yung yung nababasa ko Paano namang tama yun? Di ba? Hindi ka pwedeng makaka-excuse sa Diyos. Why? Dahil ang Diyos, pinrovide niya what you need. What we need. At di tayo makaka-excuse sa Diyos one day na, Lord, English kasi Mga kapatid. English now is the universal language. Matagal na. Nilayon ng Diyos na ilagay sa salitang yan dahil gusto niya na ang bawat tao maligtas. Who will have all men to be saved and come to the knowledge of the truth. So we are King James Bible believers, mga kapatid. On top of that, we are also dispensationalists. Meaning, we believe in rightly dividing the word of truth. That is to be contrasted with covenant theology or Reformed theology. May kaibahan po ang covenant theology saka ang dispensational theology. There's a big difference. In covenant theology, there's only one people of God. From the beginning hanggang sa panahon natin, even to the end, there's just this one whole people of God. Kaya, in covenant theology, ito po, bibigay ko sa inyo, kasi doctrine pinag-uusapan natin at kailangan to para ma-perfect ang saints. Hindi po talaga madaling mag-aral. Sasabihin ko po sa inyo, sasakit din ulo nyo kapag sineryoso nyo ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Sa covenant theology po, kaya pagdating sa covenant theology, salvation is by grace through faith from Adam. Simula pa kay Adan, ang kaligtasan by grace through faith. Ibig sabihin,
lahat ng mga tao, bago yung cross, bago mamatay si Kristo sa krus, lahat ng mga taong nabuhay before that, looks forward to the cross. By grace through faith from Adam. Nakakasunod po kayo? Bago pa, hindi pa namamatay si Kristo, pwede ka nang maniwala at maligtas, kagaya ng paano tayo naliligtas ngayon. Because according to the theology, the Lamb was slain before the foundation of the world. In the book of Revelation. Mga kapatid, this is serious kasi we are talking about doctrine. Kapag tayo, hindi natin naintindihan yung difference nito, and we just say na parehas lang, hindi po talaga magkaparehas. Magkaiba po. At ang dahilan, pag nagkamali ka ng pagpili sa way kung paano mo iintindihan ang salita ng Diyos, it will cost you your maturity in the Lord. You will not understand the Bible as you should. Okay? If we will not follow the right way of how to study God's Word. Nakasunod po kayo? Okay? So, covenant theology or reformed theology, mas kilala po ito. Yan kasi yung tawag dyan. Okay? Nandiyan po yung mga tinatawag po, dito. Nandiyan po yung mga tinatawag na Calvinist sa grupo po na ito. Covenant theology or reformed theology. So, they subscribe that salvation is by grace through faith from Adam. So, preacher, masama ba yun? Papaliwanag ko sa inyo ito. Tayo po, bilang dispensationalist, ang salvation by grace through faith sa panahon lang po natin. Sa ibang panahon, hindi ganon. Ibig sabihin, yung kaligtasan na maniniwala ka lang, ngayon lang yun. But now, okay? But now. As compared to from Adam. But now, ibig sabihin, kung kailan lang siya na-preach, ibinigay ng Diyos kay Apostle Paul, hanggang sa panahon natin ngayon, from Paul hanggang ngayon, we are preaching that salvation is by grace through faith. Ang kaligtasan walang halong gawa. Okay? So, preacher, preacher, mas okay nga sa kanila kasi simula pa kay Adan eh. Sa atin, hanggang mula lang dun kay Paul. Sila mula kay Adan. Di mas magaling yung Diyos dito. Di ba? Kasi simula pa kay Adan. Ito po kasi ang problema dyan, mga kapatid. So, salvation is by grace through faith. Tama? From Adam. Maganda sana. Maganda pakinggan. Walang problema. The problem is, because of this, imimix mo yung salita ng Diyos. And when you mix the Word of God, ang labas mo dito, letter P, ng tulip. Perseverance of the saints. Preacher, what is perseverance of the saints? Dahil sinama mo si Adan, mula kay Adan, nagsimula ka, na ang kaligtasan ay by grace through faith. Ang gagawin mo ngayon, lahat ng talata dyan, ibig sabihin applicable din sa atin. Kasi pare-parehas lang naman. Okay, ibig sabihin nun, kung ganon ang pamamaraan, lahat tayo ngayon, para ma-prove mo na ligtas, dapat nagtatapat. Pag hindi ka tapat sa Panginoon, hindi ka saved. Kasi ang tunay na save, hindi magbabackslide. Kasi ang tunay na save, faithful. Kasi ang tunay na save, fruitful. Kita niyo yung danger? When you mix the Word of God, akala natin, okay. But there will be confusion. Kaya nga ang command ng Diyos, not to unite. Ang command ng Diyos, rightly divide. Kasi there are difference in the Scripture. At pag di po natin nakita yung difference po na yon, ito po yung kakalabasan. Kaya ang preaching ganito. If you are truly saved, may kita yan sa buhay mo. If you are truly saved, magiging mabunga ka. If you are truly saved, magpapatuloy ka. If you are truly saved, di ka absent. Ganun ang preaching. Why? Kasi nakikita dapat sa'yo dahil consistent naman yun sa covenant theology. Pero tayo mga kapatid, ano yung preaching natin? Maliwanag, di ba? Ang kaligtasan hindi sa gawa natin,
Hindi sa kaya nating gawin. At kahit naligtas ka na, hindi sa pag-maintain mo ang kaligtasan, salvation is solely of God. Amen. Ma-maintain mo lang yung turo na yon kung magiging dispensationalist ka. Pag di ka naging dispensationalist, magmimix ka talaga ng doktrina. I'm telling you, that will happen. If you will not obey the command of God to rightly divide, you will unite what is supposed to be divided. So hindi po tayo parang trip lang natin, ay hindi, kami dispensationalist kami, ayaw namin to. Hindi ganun eh. Dapat intindihin din natin, bakit ba sila ganun? Bakit ganun yung paniniwala nila? At ano yung resulta ng paniniwala nila? Ayun nga yung resulta. Letter P. Perseverance of the saints. Alisin mo na yung TULI, yung sa tulip. Alisin mo na yun. Bakit? Total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace. Lahat yun, ang resulta lang P. Kailangan lang makita din sa buhay ng tao eh. Pag hindi ko nakikita sa buhay mo, hindi ka ligtas. Yun lang din yun. Pinili ka. Kung pinili ka, edi dapat na sa buhay mo nakikita yan. Ganun po yun, mga kapatid. Yun lang yung aking gusto ibigay po sa inyo kasi may kaibahan po ang paniniwala. May kaibahan po ang doktrina. Hindi rin tayo pwede dito magturo na hindi natin tinatouch yung mga bagay nito. Alam mo kung bakit? There will be confusion in our minds. We are not an ecumenical church. Ang ecumenical church, we are just united for the sake of being united. We are not ecumenical. We should be united for the sake of truth. That's where unity must come. Kung hindi tayo magiging isa, pagdating sa katotohanan, delikado yun. Ibig sabihin, nagsasama-sama lang tayo dito dahil fellowship lang. Hindi po. We are congregating because of the truth. Because may mga tao na kailangang masave. May mga tao na kailangan mapalakas sa Panginoon. May mga tao na kailangan natin turuan ng salita ng Diyos. And you cannot teach them half-truths and half-lies. You need to teach them the whole counsel of God. And that's the truth according to the Word of God. Amen. That's why there is a reason why we are also Baptist. Okay? Yes, we are dispensationalists. Yes, we are King James Bible, but we are Baptist. We are Baptist. Amen. May dahilan kung bakit. Hindi dahil matigas ang ulo natin, but mayroon tayong pinaniniwalaan din, we are separate from the world. Amen. We're not part of this world. Ang mundo po, hindi pabuti, kundi pasama. Hindi natin dinadala ang sanlibutan papunta sa kingdom. Inililigtas natin ang mga tao sa pamamagitan ng ebanghelyo, paalis dito. Kasi pag na-rapture tayo, papasok na ang mundo sa tribulation period. Amen. There is a difference. Marami mga simbahan, ang turo nila, we are advancing the kingdom. We are advancing the kingdom. Kaya mag-preach tayo ng gospel para ma-advance ang kingdom. Mga kapatid, you are advancing the kingdom of the devil. Kasi siya yung paparating sa tribulation period that will set up himself. Okay? Yun yung kaibahan. But right now, tayo ngayon, we are preaching the gospel to save souls. Tingnan nyo, Galatians 1. Galatians 1. Verse 4, who gave himself for our sins, that is Christ, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father. Anong tawag ni Paul sa mundo natin ngayon? Present evil world. Present evil world. Okay? So, ang mundo natin po, hindi siya paganda, hindi siya pabuti, pasama po ng pasama. Pero tayo tinawag para maging liwanag sa sanlibutan na ito. Okay? So, yun yung kaibahan po mga kapatid. Ephesians 3. Ephesians chapter 3. Verse 1. Tingnan niyo po. Not just we are Baptist also, but we are Pauline.
Hindi to Pauline, ha? Uy, kayo mga Pauline? Hindi. Pauline. Ibig sabihin, we follow kung ano yung binigay ni Apostle Paul. Ephesians 3:1, "For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby when you read ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles, listen, should be fellow heirs, and of the same body. The revelation about the body of Christ ay wala po yan sa lumang tipan. Okay? It is only given to the Apostle Paul, and praise God, part tayo ng body na yun when we believe. Partakers of His promise in Christ. Paano ka naging partaker? By the gospel. So yung gospel, pinreach sa atin, pinaniwalaan natin, nung napaniwalaan natin, naging partaker tayo. Naging kabilang po tayo, mga kapatid. Whereof, verse 7, I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power. Unto me who am less than the least of all saints. Kaya nyo, ganyan, tinitignan ni Paul yung kanyang sarili. Mas mababa pa ako, mas maliit pa ako sa pinaka-least na saint. Is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Nakasunod po tayo? Okay. Itong mga bagay na ito, parang adjectives lang ito to describe what we believe dito sa church po natin, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi natin pinaniniwalaan lahat. Kasi maraming iba-iba eh. Meron bang tinatawag na replacement theology? Meron tinatawag na charismatic movement. Meron ding Catholic doctrines. Marami yan. At hindi tayo nun. Hindi tayo yun. Bakit na nag-come up dito? Dahil sinunod natin yung command ng Diyos to rightly divide the word of truth. To rightly divide the word of truth. Hindi natin tinuturo. Ito po ha, clarification, mga kapatid, please. Hindi natin tinuturo ng Bible lang natin, Romans to Philemon. Hindi natin tinuturo na dun ka lang, yun lang ituturo mo, mga kapatid, no. But that is your guide. Yun yung guide mo para maintindihan mo yung whole scripture. Sabi ni Paul, consider what I say, and the Lord give the understanding in all things. So pag kinonsider mo kung ano sinabi niya, bibigyan ka ng kaunawaan sa lahat ng bagay. And to tell you, the doctrine na tinutukoy ni Paul dito sa 2 Timothy, sa ating pinag-uusapan ngayon na text, ang doctrine na to, according to godliness. Hot take ulit. Baliwala itong mga to. Baliwala na KJV kang Bible mo. Baliwala na dispensationalist ka. Alam mo kaibahan yan doon. Baliwala na baptist ka. Baliwala na Pauline ka. Kung sa buhay natin, hindi makikita yun. Kaso po kayo? Kung hindi tayo itutulak nung doktrina natin tungo dito, baliwala yan. Yan yung tinatawag ng Bible na knowledge puffeth up, but charity edified. Okay? So, mahalaga ito lahat. Yes, mahalaga ito. But please, this doctrine is according to godliness. Okay? O kaya, number 1 pa lang yun. Number 2. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Pangalawa, for reproof. O, dito na. So, kung nahirapan na kayo sa doktrina, madali na lang ito. Okay? Madali na lang tong iba po, no? Doctrine is important. Pero para mangyari yung perfecting of the saints, dapat merong reproof.
dapat malaman mo na may mga bagay kang ginagawang mali at di mo dapat ipagpatuloy. Ang reproof ay reprove, to charge with a fault, to convict, to blame in light of God's Word. Sabi na Ephesians 5:11-13, Ephesians 5:11-13, ang sabi niya, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light. For whatsoever that make manifest is light. So yun yung ginagawa ng reproof, mga kapatid. Nilalagay niya sa liwanag. Sinasabi niya kung ano ang mali. Sinasabi niya na tayo ay nagkamali. Sinasabi niya kung ano yung kasalanan natin. Amen. So ang mga mananampalataya po inutusan, especially kami pong mga preachers, to reprove. Okay? 2 Timothy chapter 4 verse 2. Anong sabi ng Bible? 2 Timothy chapter 4 verse number 2. Preach the word. Yun yung command. Be instant in season, out of season. Pero kasabay, alinsabay, kasama ng preaching, ano po? Reprove. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Titus 1:13. Titus chapter 1 verse 13. Okay, itong mga Christians, ang report doon sa mga Christians, kasi si Titus nasa Crete, at yung mga mananampalataya doon, meron silang reputation. Sabi ng verse number 12, one of themselves, even a prophet of their own, said, the Christians are always liars. Isipin mo ba naman, ang pagkakakilala sa inyo, lahat kayo sinungaling? Okay? Sabi niya, yung mga Christians daw, mga sinungaling, evil beasts, so bellies. O sabi ni Paul, this witness is true. O anong gagawin natin? Tama naman yung sinasabi nila. Wherefore, rebuke them sharply, that they may be sound in the faith. Itong doktrina, mga kapatid, utak-utak lang dito eh. Nandiyan pa po kayo? Alive-alive pa. Ito pong doctrine, mga kapatid, kapag na-persuade ka, kapag naturuan ka, okay, makuha mo na rin yan. Ano? Mahalaga maintindihan yung doctrine na ito. Pero ang mahirap po talaga, isa sa mga mahirap nang gawin, yung itatama mo na yung buhay mo. Yes, maintindihan mo, dispensation, pwede ka namang King James Bible believer, pwede ka namang dispensationalist, pwede ka namang Pauline, nasa katawan mo lahat yan, pero pwede ka pa rin sinungaling. Di ba? Pwede ka pa rin, ginagawa mo pa rin yung hindi mo dapat gawin. At yun yung sabi dito sa Titus 1:13, sabi ni Paul, tama yung sinasabi nila na yun, tama yung sinasabi ng propeta na yun sa verse 12, kaya i-rebuke mo sila. Sabi niya, wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith. Diyan pa po kayo. Kaya po, para talagang ma-perfect ang isang mananampalataya, hindi pa pwede na pabayaan mo yung nakikita mong mali sa buhay niya. Kailangan i-reprove yun. Kailangan i-reprove yun. Pero hindi mo i-reprove, napapagalitan mo lang. Hindi po. Ito yung salita ng Diyos, kapatid. At sabi ng salita ng Diyos, mali ang ginagawa mo. Okay? Pag-ibig po yun. Hindi po yun pagiging, hindi yun parang, ano ba naman yan, pakialamero. Hindi po, mga kapatid. Perfecting nga eh. Paano mo ma-perfect kung hindi mo aalisin yung mga blemishes? Paano mo ma-perfect kung papabayaan mo yung mga error na nakikita mo? Perfect that which is lacking in your faith. Kulang ka pa sa ganito, kapatid. Dapat ayusin mo yon. Dapat hindi ka ganyan. Diba? Kailangan po ang reproof para mangyari yung perfecting na to. Ang tanong nung nag-aaral ng Bible, kasi magaling sa doktrina eh, Preacher, bakit may ganyan? Nasa ilalim tayo ng grace. Di ba? Bakit kailangan pa akong sasabihan na mali ako? Bakit ba ako sa pagsasabihan ng mga kananayan ng ganyan? No? Bakit nila ako sinisita sa ganito kong ayos? Bakit nila ako pinagsasabihan sa ganito kong galaw? Di ba? Nasa ilalim ako ng grace, Titus 2. Tiga mo sabi ng Bible, nasa ilalim ka pala ng grace, Tama iyon, nasa ilalim ka ng grace. Pero anong sabi ng grace? Verse 11, Titus 2. For the grace of God. Grace sinasabi mo? Kita mo, preacher. Grace! Yan yung gusto ko, grace. Tiga mo kung ano yung characteristic ng grace na to. Bring it salvation that appeared to all men. Yes, nasa iba ko. Verse 12. Teaching us that. Anong tinuturo ng grace? Denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this.
Ibang grace yan, preacher. Ibang grace yan. Hindi yan yun. Sabi nung under grace ako eh. Iba kasi sa atin, hindi naiintindihan yung under grace. Ang ibig sabihin ng under grace, ikaw yung nasa ilalim ng grace, hindi yung grace nasa ilalim mo. Amen? Okay? So, ang ibig sabihin ng under grace, grace yung nasusunod, hindi ikaw. Ang akala lang iba, ay, under grace ako. Akala nila, yung grace yung nasa ilalim nila eh. Nandiyan pa po kayo? That's wrong, mga kapatid. Hindi po nasa ilalim ang grace. Ang grace ang nasa ilalim ka. Kaya nga, ye are not under law, but under grace. Oh. If you are under grace, ang tinuturo ng grace, i-deny yung ungodliness and worldly lust, ang dapat pamumuhay natin soberly, righteously, godly in this present world. Paano mangyayari yun? Salita ng Diyos pa din eh. Hindi ka naman pwede mag-imbento ng righteousness mo eh. Hindi ka naman pwede mag-imbento ng godliness mo eh. Kailangan according yun sa doctrine, according to godliness. Amen. Ito po yung mahirap gawin mga kapatid eh. Kasi dito na may mga hurt yung feelings. Preacher, okay yung ko sa salvation eh. Yung maliligtas ako, believe lang, masasave. Blessing! Pero yung itatama ko na yung buhay ko, preacher, parang ayoko na. Kailangan pa ba to? Kailangan pa bang ganun talaga? Hindi ba pwedeng ligtas na lang kami at walang gagawin? Hindi ba pwedeng ligtas na lang kami at papabayaan mo na lang kami, papabayaan na lang kami ng Diyos? Hindi po eh. Created in Christ Jesus unto good works tayo at hindi mangyayari na truly furnished unto all good works ka hanggat hindi ka piniperfect ng Diyos. At para mangyari perfection, una doktrina, pangalawa, pagsisita. Pagsasawata. Amen. Dito sa doctrine, kanta ka, di ba? Grace, grace, God's grace sa reproof. Iba na eh. The fight is on, the trumpet sound is ringing. Hindi mo ako mapapasunod dyan. Hindi ko ibabago yung sarili ko. Okay na ako sa buhay ko. Mga kapatid, God's desire ay baguhin tayo inside out. Amen. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Marami pa siyang babaguhin sa'yo. Yung ugali mo na yan, kala mo okay na, hindi pa yan okay. God is doing a work. And you must, by the scriptures, unti-unti lang, hindi bibiglain. Pwede ring biglain mo kung gusto mo. Pero kung dahan-dahan, makinig ka lang, pag nasasaktan ka ng salita ng Diyos, kung tama yung sinasabi sa salita ng Diyos, wag kang magtatampo. Masaktan ka, pero sabihin mo, Lord, mahirap po para sa akin. Tulungan niyo po ako. Kapag tinatama ang ugali, hindi dapat nagwawala. Pag tinatama ang ugali, dapat tahimik ka at pinag-iisipan mo, mali ba talaga ako? Kung mali ako, dapat magpatama ako sa Panginoon. Amen. Hindi dapat tayo, kasi tignan niyo po ha, Galatians 5:13, kahit ligtas na tayo mga kapatid, pag nagtanim ka pa rin sa laman, aani ka sa laman. Kasi yun po ay natural law. It is what it is. It is what the, Galatians 6 pala, Galatians 6. Okay. Galatians 6, di ba? Anong sabi niya? Verse number 8, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Proverbs 15, verse 10. Proverbs 15, verse 10. Proverbs chapter 15. Di ba, yung mga iba, yung iba, takot na takot manita. Okay? Yung iba naman, sobra. Okay? Proverbs 15 verse 10, anong sabi niya? Correction is grievous unto him that forsaketh the way. Tignan niyo po kung gaano kadelikado, and he that hateth reproof shall die. Kapag namumuhi ka, kapag hindi mo gusto na sinasabi sa'yo na mali ka, mamamatay daw po, mga kapatid. Bakit? Kasi akala mo, pinapakialaman ka ng tao, hindi. Tinutulungan ka ng tao. Akala natin, pag sinabi sa atin na tayo ay, dapat baguhin natin to, dapat hindi tayo ganyan, dapat maging masipag tayo. Akala natin, para yun sa ikasasama natin. Mga kapatid, hindi po. Para yun sa ikabubuti natin.
Amen. Nandiyan pa po kayo. Ba, ang sarap doctrine? I-reproof. Kailangan yan para ma-perfect yung saints eh. Hindi mangyayaring perfection ng Diyos. Hindi puro doktrina lang. Lalaki lang mga ulo natin dito eh. Yayabang lang tayo dito eh. Alam mo lahat ng mga pinagsasabi ko kanina. Alam mo lahat yon. Oh. Pero pwedeng, alam mo lahat yon, pero hindi ka profitable din. Hindi ka rin mabunga. Why? Kasi ayaw mong ipabago sa Diyos yung ugali mo. Pwedeng alam mo, bilib lang maliligtas na, pero ang bilis uminit ng ulo mo. Bilib lang maliligtas na, pero palagi kang tampuhin. Di ba? Hindi ka lang makamayan ni kapatid. Problema ba siya sa akin? Nakalalaki to ah. Kinamayan ko, iniwasan ako. Ba? Pwede yan. No? Kakambal ni reproof. Siyempre, hindi lang puro reproof, hindi lang puro sita. Dapat kino-correct, mga kapatid. Correction. Alam mo kapatid, yung buhok mo, sabi sa lalaki, di ba? Dito sa mga young people na lalaki. Alam mo yung buhok mo? Buhok mo, ano yan eh? Masyadong mahaba yan. So, dapat ginugupitan mo yan. Pero, para i-correct mo, siyempre, dapat sisitahin mo lang, malasaktan lang siya. O sige, bibigyan na kita ng pampagupit. Ibang klase. Ibang klase mga kapatid. Hindi lang sinita, tinuwid pa. O sige, tara, samahan pa kita. Okay? Amen. Diyan ba po kayo? The act of correct, sabi, di ba? All scriptures given by inspiration of God, profitable for doctrine, for reproof, for correction. Correction is the act of correcting, act of bringing back from error or deviation. Pag kinorek mo, siyempre, lumihis eh. So, ibabalik mo. Ay, lumihis. So, dapat ituwid. Ibabalik mo lang siya. That's his correction. So, kung nagkakamali ka, pumupunta ka sa maling daan, pumupunta ka sa maling pamamaraan, mali yung gagawa mo, ang correction, ang gagawin niya, ibabalik ka niya, dito ka dapat. Tara. Dito ka. Yan. Ganyan ka dapat. Okay? Job chapter 5, verse 17. Job chapter 5, verse 17. Job chapter 5, verse 17. Behold, happy is the man whom God corrected. Amen. Therefore, despise not thou the chastening of the Almighty. Bakit? Anong gusto mong mag-correct sa'yo? Yung iko-correct mo na lang ginagawa mo kasi nagkaloko-loko na yung buhay mo? O yung iko-correct ka ng Diyos bago pa man mangyari sa'yo yun? Amen, di ba? Hindi ba't mas okay, mga kapatid, hindi ba't mas okay, kahit medyo, kapag nagdadrive, kapag napakanan ka dyan, napakabig ka ng konti dyan, lilihis ka na yan. Di ba mas okay na i-correct mo na, bago pa man tumama, kesa, sige, bunggo ko na lang, papagawa ko na lang. Mas malaking abala yun eh. Nakakasunod po tayo? Mas malaking abala yung nabunggo na, baka may nabunggo ka pang pedestrian, baka may nasira ka pang government property, ang dami-dami mong kaso patong-patong. Iba kasi yung mindset, hindi, tatama ko na lang kapag sa susunod na. Mga kapatid, pag nalaman mo na pwede mo nang itama ngayon, itama mo na! Huwag mo na ipagpabukas, huwag mo na ipa-next week, huwag mo na ipa-next month, huwag mo na ipa-next year. Magtatapat na lang ako kapag okay na ang lahat. Kailan pa, kapatid? Kailan pa magiging okay lahat? Hindi magiging okay lahat. Ikaw ang dapat maging okay. Ako dapat maging okay. Para kapag na-correct tayo, magamit tayo ng Panginoon. Gusto mo pa magkasira-sira? Gusto mo pa magkabuhol-buhol? Anong isip yun? Ay, lumihis tayo. Tumatakbo ng 100. Lumihis ka. Aba, talagang kailangan i-correct mo yun. Pag di mo kinorek yun, babangga ka. Yung mindset natin, iba eh. Mga Kristiyano eh. Okay lang yan, preacher. Papagawa ko na lang. Tumatawa tayo kasi iniisip natin, pagdating sa sasakyan, parang hindi ka nag-iisip kapag ganon. Pero ganon tayo kawalang isip pagdating sa ating buhay. Ganon tayo kapabaya pagdating sa ating sariling buhay. Na okay lang, magkasira-sira, okay lang yan, ganto-ganto. Babalik na lang ako sa Diyos kapag gano'n na. Mga kapatid, happy is the man that whom God corrected. Proverbs 22:15. O, di ba? Habi sa inyo, masaya kayo dun sa doktrina kanina. Dito, dapat masaya din kayo. Kasi part to lahat ng perfecting of the saints.
Kaya maraming Kristiyano hindi nag-grow kasi puro doctrine lang sila eh. Amen. At di ka rin naman mag-grow pag puro reproof lang at walang laman. Nakakasunod po tayo? Okay. Proverbs 22 verse 15. Anong sabi ng Bible? Proverbs 22 verse 15. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Tayo po ay nabubuhay sa panahon na ang mga bata, mga kabataan, entitled. At isa sa dahilan kung bakit ganun sila ay dahil hindi po sila nakaranas ng chocolate bar mula sa kanilang tatay na ilalatay sa kanilang napakalambot na likuran. Ang sabi ng Biblia, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. That's why masasaktan ka rin talaga minsan pag nakinig ka ng preaching. Para kang pinapalo. Kasi yun yung pamamaraan ng Panginoon eh. Amen. Kaya masasaktan ka. Pero, yung sakit na yun, ang gusto ng Diyos, kaya nga tinawag siyang rod of, hindi siya rod of punishment eh. Diyan po kayo? Rod of correction siya. Kasi ang gusto ng Diyos, itama mo lang yung mali mong ginagawa. Hindi gusto ng Diyos na tuwang-tuwa. Hindi, gusto ko saktan ka. Gusto ko paduguin ka. Gusto ko wala ka ng laban. Hindi ganon. Gusto ng Diyos, makita mo na mali ginagawa mo para itama mo. Para itama ko, yun yung gusto mangyari ng Panginoon. Amen po ba? Rod of correction, not rod of punishment. Ano tingin natin sa Diyos sadista? Yung pag nakita niya nasasaktan tayo, gusto niya, sige, sakta mo ba? Sakta mo ba? Sakta mo pa? Hindi po mga kapatid. Our God is a merciful God. Amen. Pero kung kailangan nating ma-hurt in order for us to be corrected, gagawin ng Diyos yun. Gagawin ng Diyos. Kasi ayaw niya na tuluyan kang magkabuhol-buhol at magkasira-sira. Hebrews 12. Tignan natin dito sa Hebrews. Hebrews chapter 12 verse 9. Preacher, may pamamalo pa ba ng Diyos sa panahon natin ngayon? Eh kung consider mo pamamalo to at ito, eh talagang meron. Kung ito yun, no? Kung consider mo na pamamalo ng Diyos yung reproof, pamamalo ng Diyos yung correction sa panahon natin ngayon, eh sabi ng Bible, part yan ng perfecting of the saints, eh di meron. Amen. Dahil salita naman ng Diyos yun. Hebrews chapter 12, verse number 9. Hebrews chapter 12, verse number 9. Furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection to the Father of spirits and live? Amen. Salamat. Salamat po. Amen. Thank you. Bakit? Dahil kung hindi siguro ako pinalo, hindi ako nagpipreach ngayon. Amen. Siguro, nung habang pinapalo ako, hindi ko yun ina-enjoy. Sino ba naman nag-enjoy? Sino mag-enjoy na pinapalo ka? No? At pag pinalo ka, yung ano, alam niyo yung sa mga time zone, yung mga lumalabas, tapos papaluin mo. Ilalabas. Di ba yung lalabas siya, tapos dapat paluin mo siya? Oh. Sinong matutuwa na kapag papaluin ka, hindi mo alam kung saan katatamaan? Tama? Pero, kailangan yun. The rod of correction will drive out your foolishness. Nandiyan pa po kayo? Pero mga bata ngayon, walang ganun. Walang ganun. Dapat mahalin sila. Pagmamahal po ng Diyos ang pamamalo. Tandaan po natin. Pagmamahal po ng Diyos. Proverbs 3:11, tignan niyo po. Proverbs 3:11, bago natin iwan itong third point and last point na tayo. Proverbs chapter 3, verse 11. Tandaan nyo yung reproof sa correction, consistent lang yun sa doctrine according to godliness. Kaya mo tinatama siya. Anong magiging basis mo ng pagsasaway sa kanya? Anong magiging basis mo ng pagtutuwid mo sa kanya? Doktrina pa rin eh. Amen. Proverbs chapter 3 verse 11. Sabi niya, "My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction." It is better na magpatuwid sa Panginoon kesa maranasan pa natin yung pwede nating maranasan kung wala tayo sa Panginoon. Mas okay na.
Masaktan tayo sa preaching, masugatan tayo sa preaching, marinig natin na mali tayo, marinig natin ganto ganyan. Amen. Mag-amen ka pa dapat. Bakit? Help yun eh. Kinukorek ka eh. Amen. Sa trabaho nga, di ba? Kapag nagkakamali, lalo na kapag ang boss ay talagang mumurahin ka pa. Masakit yun, pero kailangan matanggap mo yun kasi pag di mo tinanggap yun, sisanti ka eh. Amen. Andiyan pa po kayo? Correction, important. But not just that, lastly. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Hindi lang dapat natin alam kung ano yung hindi dapat natin gawin. Alam dapat natin kung ano yung dapat natin gawin. Ngayong save na tayo. Ngayong mananampalataya na tayo. Alam nga namang, niligtas tayo ng Diyos for nothing. No. God saved us for a purpose. To perfect us, to be truly furnished unto all good works. Ephesians 4, verse 20. Ephesians 4, verse 20. Ephesians 4, verse 20 to 24. Ano po sabi? Ephesians 4, verse 20 to 24. But ye have not so learned Christ. Kung natutunan mo talaga si Kristo, if so be that ye have heard Him and have been taught by Him as the truth is in Jesus, kung totoo yun, ito dapat, that ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Nung tayo po ay na-save, in-impute sa atin yung righteousness. Tama po? Imputed righteousness. Imputed righteousness should be righteousness lived. Dapat practically, pinamumuhay natin yung katwiran po na yun. Hindi tayo niligtas ng Diyos para lamang sumamba sa Kanya at papurihan siya at walang nangyayari sa ating buhay na pagbabago, mga kapatid. Dapat nagiging katulad tayo ng Panginoon. Romans 12. Verse 9. Instruction in righteousness. Verse 9, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. So that i-abhor pala natin, amen. Dapat kung evil, wag nating magustuhan, dapat isuka natin. Cleave to that which is good. Be kindly affectioned one to another with brotherly love. In honor, preferring one another, rejoicing in hope. 11, not slothful in business. Amen. Hindi tayo tamad. Fervent in spirit, serving the Lord. Yan dapat yung ginagawa natin, yan yung righteousness. Instruction in righteousness na dapat bilang mananampalataya, we should obey it now that we are saved. Rejoicing in hope. Patient in tribulation, continuing instant in prayer, distributing to the necessity of saints. Amen. Given to hospitality. Verse 14, tigan nyo po. Kala nyo pang Old Testament lang to? Pang Matthew, Mark, Luke, and John? No. Bless them which persecute you. Bless and curse not. Hirap yan. Tama? Mahirap. Inuusig ka na, pagpapalain mo pa. Ang hirap. Pero alam nyo kung bakit kaya mo magawa yan kung nasa Panginoon ka? Kasi isa sa fruit of the Spirit, long suffering eh. At ang Diyos ang unang may long suffering sa atin. Remember? Tayo ba malago na as we are supposed to be o hindi pa? Hindi pa, di ba? Tama po. Kumikilos pa ang Diyos sa atin, tama? At likas tayong matigas ang ulo, tama? Isipin mo yung buhay mo hanggang ngayon, mercy ng Diyos sa'yo yan. Habag ng Diyos. Yung katigasan mo ng ulo, tinitiis ng Diyos. Tapos sabihin mo, imposibleng magawa ko yan. Imposible sa'yo, pero posible sa Diyos. Rejoice with them that do rejoice.
and weep with them that weep. Be of the same mind one toward another. Mind not high things. Amen. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. Recompense to no man evil for evil. Wow. Grabe. Huwag mo daw babawian. Huwag mong susuklian. Kung ginawang ka ng masama, huwag mo daw susuklian ng masama din. Preacher, paano naman yun? Anong gagawin ko? Mga kapatid, kasi dapat isipin natin, ang view natin, hindi lang yung situation na to eh. Kasi masyado tayong focus sa situation, hindi natin nakikita ang tao na yan, kahit gaano kasama yan sa atin, may kaluluwa yan. At ang kaluluwa niyan, mag-i-spend ng eternity either with God or on hell, or in hell. So kapag nag-deal tayo sa tao, ginawan tayo ng masama, by all means, dapat makita natin, kahabagan natin yung tao na to kasi there is an eternity waiting. Yung gagawin mo siya ng masama, binawian mo siya, baka di ka na makapag-witness sa kanya ulit next time. Amen? But we should, by all means, recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. Verse 18, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Ayaw natin sa away. Ayaw natin sa gulo. Amen? Ang gusto lang natin, kapayapaan, ma-preach lang yung truth, ma-share lang yung truth. Yan yung gusto natin gawin. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Huwag kang Paano ka magiging live peaceably with all men kung sasama ka sa rally? Amen? Sasama ka sa rally na pauwiin yung dating presidente. Di ba mga ganyan? So mga kapatid, pag-pray na lang natin, yun yung ating, ano sabi niya? Verse number 12, continuing instant in prayer. Kung sino man sa inyo, mga nasaktan na pinunta si FRRD, papunta ng The Hague, Netherlands, mga kapatid, ipag-pray nyo na lang. Alright? So, kung gusto niyo pumunta doon, mamasahe kayo. If it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. Tignan niyo po, verse 19. Dearly beloved, avenge not yourselves. Ganto ba talaga ang buhay? Facebook. Ganto ba talaga? Bakit ganto na lang nararanasan ko? Bakit ganto? Avenge not yourselves. Amen. Ginadaan natin sa Facebook yung mga hinanakit natin. Di natin alam, nakakasakit tayo ng iba. Diyan pa po kayo. Parang blessed na blessed kayo dito sa topic natin. Ha? Napaka-thoughtful nyo ngayong umaga. Avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Hayaan nyo daw na ang Diyos ang bumawi, hindi tayo. At ang pinakamagandang bawi doon, mga kapatid, sana masave yung tao na yun. Isipin nyo kung pinatay na ng Diyos si Saul of Tarsus, walang Paul, the apostle. Kasi bago siya iligtas ng Diyos, pinagsasaktan niya yung mga Kristiyano eh. Nandiyan po kayo? Pero imbes na puot ang ibagsak niya kay Paul, awa. At nung niligtas na si Paul, tingnan nyo nangyari, mas matapat pa sa kahit sino. So, may mga kapitbahay tayo, inaaway kayo. Hayaan nyo lang sila. Pag-pray natin sila, gusto natin maligtas sila. Kasi baka yun yung tao na tutulong pa sa'yo pag naligtas yun. Amen? Tingnan, verse 20. Mas mahirap. Preacher, yung hindi ako babawi, kaya na yun. Pero sabi ng verse 20, kung nagugutom, papakainin ko pa. Utal na loob naman. Sabi ng Bible, if thine enemy hunger, feed him. Hindi nagbibiro ang Bible. Amen. Hindi nagbibiro ang Bible. That's instruction in righteousness. Kasi, ang natututunan natin, hindi pagiging tayo, kundi pagiging si Kristo. At si Kristo, ano yung ugali niya nung nasa krus na siya? Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Nakakasunod po tayo? Kaya kayang sabihin niya ni Paul sa verse 20, kung ang aaway mo ay nagugutom, pakainin mo siya. Kung siya ay nauuhaw, bigyan mo siya ng maiinom. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Ano tayo?
that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Amen. Naaway tayo, pinagsasabihan tayo na kung ano na sa Facebook, ilibre mo, i-Gcash mo. Ay, titigil eh. Sipin mo ba naman, galit na galit siya sa'yo, kung ano-ano sinasabi niya, bigla mong nilibre. Anong mararamdaman niya? Aba, mali yata ito ah. Anong nangyayari? Magugunaw na ang world. No? But that, di naman natin inimbento yung word of God eh. Amen? Nakalagay dun eh, be not overcome of evil, but overcome evil of good. Mahirap? Yes, sa flesh. But you have a new nature. I have a new nature. At ang gawain ng new nature, itong mga bagay na to. So, naniniwala na kayo, we need to be perfected? Marami pang gagawin ng Diyos, tama? Marami pang bagay, mga kapatid. So, you just need to be faithful. And also, joining the church, attending the church, para matuto tayo na salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Lord, thank you for your word. Thank you, Lord, that it is profitable not just for doctrine, but for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Panginoon, tulungan niyo po kami na hindi lang po tama yung doktrina namin, pero tama din yung aming pamumuhay. Hindi lamang po, Panginoon, alam naming tama kami, alam namin yung stand namin, tama kami, pero yung ugali naman po namin ay hindi naaayon sa katotohanan ito. Gabayan niyo pong bawat isa, Lord. Marami pa po kayong babaguhin, marami pa kayong areas na dapat po kaming i-work out nyo. And Lord, honestly, masakit po ang Word of God kapag nare-receive. Especially kapag nalaman namin may mga certain issues pa kami sa buhay namin na hindi po namin nag-give up. Na kami po ang nagiging controlling factor at hindi po kayo. Remind us that grace is not under us, but we are under grace. And Lord, we thank you. Thank you sa salita mo. Needful po ito. Kailangan po ito. Kasi kung hindi mo po kami i-correct, baka po magdire-diretso po kami sa kamalian. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, sa habag mo sa amin ngayong umaga. In Christ's name we pray. Amen and amen.